Ano ba yung HMO na yan? Paano ginagamit yan? Pwede ba ako dyan? Pwede ba yung parents ko, nanay o tatay ko, kapatid ko, anak ko? Magkano ba yan? If yan ang mga tanong mo, you've come to the right video because I'm going to share with you how HMO works. Hi guys, my name is Dion Greg Reyes. You can call me D or Dion, no? Kayo na pong bahala. And I am an account officer at Medicard Philippines. Yes po, ako po yan. Ayan, medyo maayos lang po yung buhok ko dyan. And ako po, sabi ko nga, no, ako po ay isang agent ng HMO under Medicard. And just to share with you din po, no, na ngayon si Medicard ay under na ni AIA Philippines, no? Binili na ni AIA na dating PhilAmLay, si Medicard. So ngayon, pwede na po ako ang inyong kausap mo when it comes to HMO, when it comes to life insurance, traditional man yan, or ordinary life, or VUL, or variable universal life. Meron po tayong mga ganyang produkto. No? And you can check out my other videos on my channel na dito sa Delta Associates Insurance Agency, which is my unit. No? Ako rin po ay isang unit manager na sa AIA Philippines and also an insurance consultant doon. But for this video, for this particular video, magfo-focus ako no sa Medicard HMO and how it works. Ngayon, I recommend no na tapusin ninyo buo itong ating video kasi po no baka meron po kayong ma-miss na konsepto or idea or thoughts no regarding HMO para at least sa inyo rin pong kapakanan kayo po ay mas maintindihan ninyo no yung ating HMO o kung paano nga ba siya nagwo-work. Alright, let's get right into it no. Number one dyan, no, ano nga ba yung HMO? No, si HMO, bakit naman siya HMO? It's called Health Maintenance Organization. Yan pong ibig sabihin no, ng HMO. And ang HMO, no, kagaya ng Medicard, it's a health service or medical service provider no, na nagbibigay ng coverage sa mga tao, especially here, focused siya sa Pilipinas. So lahat po no na for example ako po rin po ay miyembro no ng Medicard nandito po sa aking cellphone sa kabilang ito po yung ano niya parang fold no. Bakit naman po dala ko siya lagi kasi kung sakaling may mangyari sa akin ito po yung magsasalba sa akin na card. Okay? So lahat po ng miyembro no ng HMO kasi po ito po ay on a membership basis so mag-a-apply po kayo magpapa-member no kung gusto niyo magpa-member email niyo lang po ako tuturuan ko po kayo nandiyan po sa taas yung email ko that's dbreyes@medicardphilippines.com.ph but for this video no i-explain ko siya how it works the membership pwede kong i-explain sa another video or send me an email na lang. So going back no to the HMO how it works again it has a health card. May lagi siyang may card na kasama kasi if in case no nang kailangan ko ng consultation, lab exam, emergency or if in case na ma-hospital ako, no, or kailangan kong magpabunot ng ngipin, no, kasi medyo maluwag na siya, no, covered po dito especially for full HMOs. Mamaya dadaanan natin 'yan. No? So, ang pinaka no konsepto talaga ng HMO para doon sa mga wala pa, hindi pa naging member at all is hindi na kayo maglalabas ng pera if in case na kailangan ninyo magpa-check up or may nangyari no na something na hindi nyo inaasahan. Kasali na rin po doon yung aksidente, nagkasakit, no? Or na kailangan magpa-check kasi sumasakit yung ating tagiliran, yung ating pong ano pa mong parte yan ng katawan natin, no? Pag kailangan nating ipa-check, no, hindi natin kailangan maglabas ng pera para mas makatipid po tayo. Yan lang po yung purpose ng HMO. No? Again, consultation, lab exam or diagnostics, emergency confinement, and dental. Ngayon, yung sinabi ko kanina no na prepaid or full HMO, yung akin po no bilang ako po ay miyembro ng Medicard under po sa employer ko which is AIA Philippines no. So maswerte kami dito sa AIA dahil ako po bilang manager binigyan po ako ng coverage no ni AIA Philippines para at least on my end ako rin po ay protected din against po sa mga unexpected na mga gastos tungkol po sa ating medical no or sa ating health. Pero po no under Medicard meron tayong dalawang klaseng HMO, yung prepaid and full. Anong pinagkaiba noon?
Si prepaid HMO, no, mga kababayan, si prepaid kasi ito yung tinatawag din natin na sachet insurance. Sachet meaning maliliit lang. No, example, you just want to be covered. No, gusto niyo lang po ma-cover na in case may emergency, meron kayong magagamit, no? You go for the prepaid HMO. Or gusto niyo po na confinement lang, or gusto niyo pong lab exam lang or consultation lang. No, we have those types of coverage, no, for you. Ngayon, si full HMO, which is the one I have, no, kagaya nitong coverage itong sa card ko, is it covers lahat nitong consultation, lab exam, emergency confinement, and dental. If you ask me, mas okay si full HMO para at least kung ano man ang mangyari dyan, kailangan mong pabunot ng ngipin, pag na-aksidente, na-confine, may magagamit kang coverage pag nagkaroon ng emergency, no, nahulog sa hagdan, na nabalian kung ano man, ano, sumasakit yung tiyan, hindi nyo kailangan maglabas ng malaking pera or zero cash out at all, no, depende sa nangyari sa inyo. Yun po yung pinaka-purpose niya. No? So whether prepaid and full HMO yan, better po na meron kayo isa or dalawa. Mas okay po na full HMO para at least no cover na po siya itong lahat. Siyempre may mas mahal niyang full HMO dahil considered na po no lahat ng expenses na pwede ninyong magastos when medical emergencies happen. Ngayon, no, paano ba yung setup? No? For example, sa akin, no, ako I am a member under a corporate account. Meaning, employer po, no? Under po ako sa employer ko which is AIA Philippines. Pero no, huwag kayong mag-alala kung ikaw ay isang negosyante, freelancer, self-employed, no, pwede kayong kumuha ng individual or para sa pamilya po ninyo. Mamaya i-explain ko no in the later part of my slides kung sino yung eligible or sino yung pwede. But essentially, the setup is that maswerte, no? Maswerte yung under corporate kasi mas mura nyo siyang mababayaran. No? For example, may setup tayo sa corporate na maliit na lang binabayaran monthly kasi a portion or if not full, kino-cover po ng kumpanya. Pero if kayo po ay self-employed, freelancer, negosyante, or wala pong ano no, wala pong trabaho pero gusto niyo pong magkaroon ng HMO, pwede po kayong kumuha under individual or family. Ngayon, paano naman po no magwo-work kung may family, no? Kasi pwede kasing magkaroon ka ng dependent. Yung dependent natin dito sa konteksto, no, konteksto ng HMO ay family members. No, family members ninyo. Later, may another slide tayo dyan to explain further. Pero yung principal tsaka dependent, no, ang ibig sabihin lang niyan, no, the principal member should be at least 18 years old. Meaning, bawal po, example, yung anak lang po ninyo yung yung inyong gustong i-cover, hindi po siya pwede. Pwede po siyang maging dependent, pero hindi po siya pwede maging principal. Okay? Si principal member po, no, siya po yung may-ari ng policy, and dependent, no, is yung mga taong nakadepende sa atin in terms of finances. So for example, ako po ay 31 years old, I want to place, no, ilagay ko yung nanay ko as dependent. Ngayon, yung nanay ko is already 61 years old. Mamaya malalaman natin kung eligible pa ba siya doon sa ating dependent. Pero ang konsepto din po dito is that same po kayo ng coverage ng principal and dependent. That's how it works. No? So ako, for example, this one, I think I'm given 300,000 per illness, no, per member per year. So for example, meron akong dependent which is yung nanay ko, no? Parehas po kami ng coverage dahil ako po ang principal, siya po ang aking independent. Okay, mamaya mas may explain ko siya ng mamaayos, no? Ito lang naman, itong slide na to ay more on the ideas para magkaroon lang kayo ng konsepto, no, how it works. Ayan, si Medicard naman, ano, nasabi ko kanina na meron kaming mga doktor, mga hospital, mga clinic na affiliated. Pero no, dahil malaking kumpanya po si Medicard, isa sa mga pinakamalaki, if not pinakamalaki, the HMO company, may sarili po kaming clinic. So, in NCR, meron po, no, sa Iloilo, we just opened. Sa Cebu and Davao, as far as I know, no, you can check out our website, no, para at least makita niyo yung buong
listahan ng own clinics namin. But no, huwag kayong mag-alala if wala doon sa mga province, mga lugar na sinabi ko, ang location ninyo ngayon, meron naman kaming network of accredited hospitals na pwede ninyong puntahan no, in case of these availments na nasa taas, consultation, lab exam, emergency confinement, dental. So clinic po yan, hospital din. Yun naman po normal. And doctor, no? Yun yung mga affiliated namin. Kapag affiliated or accredited namin yung doktor ninyo, no, or yung hospital or clinic, pwede nyo pong magamit doon yung inyong HMO or health card. So for example, no, ako po kasi ay tubong Capiz at Iloilo. So for example, sa Capiz, 'di ba, walang doon, sa Rojas City wala pong clinic doon. So I know of clinics and hospitals doon na accredited ni Medicard, yung mga major hospitals. Ngayon, paano nyo malalaman kung accredited yung ninyo, no, yung hospital nearest you or clinic ng pinakamalapit sa inyo? Number one, you can go to our website, no, or I can place it sa ating comment section or sa description ng video na to para maklik po ninyo yung website namin, no? And check, search po ninyo doon, meron doong tab na doctors, clinics, hospitals, pwede niyo pong i-search doon. Or pwede kayong pumunta doon sa pinakamalapit na hospital and clinic and ask, Ma'am, Sir, kayo po ba dito ay accredited ng Medicard? So, ang odds of it na mag-yes sila, no, is yes, meaning mas mataas po ang chance na mag-yes sila because Medicard, no, again, has one of the largest networks of accredited providers in terms of doctors, clinics, and hospitals nationwide. Okay, if napansin ninyo, nationwide lang po yung coverage kasi po si HMO, no, limited lang yung network niya in terms of these availments na nasa taas in terms of Philippine network within the Philippines lang. So, if you're asking me, what if pumunta sa ibang bansa? No, mamaya, dadaanan natin yan mamaya. Meron tayong special coverage for that. Siyempre, mas mahal din siya ng mas kaunti. Okay, pre-existing conditions, no? Paano naman, Dion? What if meron na akong sakit? Mako-cover ba, no, ng aking HMO? For example, nag-history na ako ng appendicitis, mataas na yung cholesterol ko or mataas na yung sugar ko o glucose ko, no? Yung nanay ko kasi po, no, Dion, meron na siyang maintenance sa diabetes, mataas na rin yung kanyang yung kanyang uric, for example, no. So meron tayong special na coverages for that, no, pero just as an overall idea, no, regarding pre-existing conditions, limited na lang po or wala at all, no, at least to set your expectations kasi pre-existing conditions, no, ay mga risk na nasa katawan na natin. Ngayon, para hindi po malugi yung ating mga HMO providers kagaya ni Medicard, kailangan po, no, ni Medicard mag-insure or kumuha ng miyembro na healthy para doon po sa mga mataas na yung risk ay mababalanse po, no, kasi risk management, no, para doon sa mga may alam tungkol sa risk management on a business perspective. Hindi naman po kasi pwedeng i-cover ng buo yung yung lahat ng members, no, given na meron ng alam nyo na meron na kayong sakit, no, kasi malulugi po talaga yan, no. Ito po, no, just to establish din, ang HMO po ay negosyo, pribado po siya. Private po yung mga companies, no, under an HMO. Ngayon, I encourage, no, na tayo kalampagin natin yung PhilHealth, no, o yung gobyerno na mas taasan yung ating coverage until such time na mag-okay yun yung public healthcare natin. I really recommend that you get the HMO, no, na private under Medicard. Oo, pero regarding in relation dito sa ating pre-existing conditions, lalakihan ko yung yung aking mukha kasi very important itong sasabihin ko, no. Hindi kayo kukuha ng HMO dahil nandyan na yung sakit sa inyong katawan, no. Kukuha kayo ng Medicard HMO, no, or any HMO for that matter dahil gusto nyo maging prepared if in case something happens. Kasi sabi ko nga, no, kung kayo ay kukuha lang dahil alam nyo may sakit na kayo, naku, super limited na lang po yun. Yun po yung kakalugi ng ng mga kumpanya, no, if lahat tayo kukuha lang ng HMO kung may nararamdaman na tayong sakit. So if ikaw healthy ka pa,
no, please consider getting an HMO under Medicard. No? Pwede po akong kausapin, pwede natin gawa ng paraan kung paano, anong package ba yung nababagay sa'yo. No? But again, the message here is that HMO is more of a preventive. No? Hindi siya mitigating, no, na measure. So ibig sabihin lang noon, hindi mo siya gagawin, no, after na nangyari na, but uunahan mo, no, yung mga sakit, no, na posibleng magkaroon ka. So if you're here in this video listening tapos yung parents mo exposed sa ganung mga sakit, if ikaw healthy ka pa ngayon, kumuha ka na ngayon. Wag mo na hintayin na tumaas yung sugar mo, tumaas yung cholesterol mo, high blood ka, no? Kasi hindi na yun mako-cover or mababa na lang yung coverage in the future if hihintayin mo pa mangyari yun. Okay? So yan yung pre-existing condition. Next naman, na yan, liliitan ko na ulit yung aking video. Okay. So ito naman if you notice pala nasa taas ang aking sorry, di pala maabot. Nasa taas ang aking email address, yan. Aking email address, so you can ask me regarding HMO dyan sa email. Magsiset tayo ng appointment, no? That's dbreyes@medicardfields.com.ph para po kayo po ay magpakonsulta sa akin ng one-on-one. Mag-set lang po tayo ng schedule. I think 30 minutes would be okay, no? Para po mapag-usapan natin, no? Paano ba natin magagawa ng paraan yung inyong HMO requirements o mga kailangan ninyo sa HMO. Okay? Itong slide naman ito, it talks about the maximum benefit limit in the ABL or annual benefit limit. So, yung pinagkaiba niya, no? My membership, no, ito po, yung pinakita ko po sa screen, malapit. Hindi siya makita. But anyway, MBL po yung basis ng akin. No, because MBL naman nakalagay naman dito na consumable per treatment or illness per person per year. Sabi ko nga kanina nasa 300,000, I think if I remember correctly, 300,000 yung aking coverage per illness per year, no, sa akin. So that means 300,000 in case of dengue, 300,000 in case of typhoid fever, 300,000 in case of appendicitis, 300,000 in case of kidney issues or problems. That's the idea. No, MBL is maximum benefit limit on a illness per illness per person per year. So sabi dito, you can avail of services per illness several times as long as hindi siya susobra doon sa 300,000. In my case, 300,000. So for example, no, knock on wood, no? Meron ba kayong kahoy dyan? Kumatok po tayo. Kapag na-diagnose, for example, typhoid, and gumastos lang ako ng 100,000 for that one confinement, meron pa akong 200,000 to spend for the rest of my membership year, no? Para maubos yung 200,000 na yun. Okay? So, again, it's on a per illness per person per year. Pag sumobra na doon, no, for example, isang confinement ko pa lang, naubos ko na yung 300,000, what will happen? No, any extra cost will be charged to you or your employer. So kung under corporate ka, no, or under as an employee, yung membership mo, yung sobra, i-charge sa'yo yun or sa employer. Kung lumagpas ka ng, well, that means mas okay talaga na mas malaki kasi di talaga natin alam. Alright? So annual benefit limit naman, no, consumable for all treatments or illnesses per person per year. So meron tayong, kasi nga annual siya, no? For example, let's just say, no, 300,000 yung ABL. And then nagkaroon ako ng maraming confinements. Let's just say number 1, yun nga, typhoid. No? 100,000 for typhoid, 100,000 for appendicitis, 100,000 for diarrhea, let's just say, no? So 300,000 agad yon. That means yung limit ko for the year is already na-consume na or naubos ko na. Okay, yan yung pinagkaiba niya, annual benefit limit versus MBL. Ano sa tingin niyo mas okay, no? Type in sa ating comments, no, para malaman na rin yung inyong thoughts. Pero if you ask me, mas okay ang MBL kasi mas malaki yung possible, no? Mas possible na coverage kasi naka-per illness siya. Yun nga lang, no? Syempre mas mahal ng kaunti, no, si MBL. But if you want
na na basic lang, no. Kayang-kaya naman yung MBL actually na na packages na later ipapakita ko sa inyo yung preferred ko na MBL plans, no, under Medicare. Okay? But essentially that's it, no, yung ating yung ating coverage na na konsepto about the limits, no, per year. Ayan, eligibility requirements, no, sabi ko nga kanina, meron tayong principal independent. Example, no, ako yung principal, no, and I want to ensure pwede yung asawa ko or yung anak ko, pwede naman po yun, or yung parents ko, pwede naman po yun, if and only if pasok po sila dito, no, sa nakalagay na mga detalye, no, or qualifications. So number one, ako as principal member, again, this is under individual, kasi iba po yung requirements natin for corporates. If kayo nandito, intentionally, no, napunta kayo sa video na to kasi gusto nyong kumuha for yourself, i-check nyo muna if pasok kayo. Company or self-employed individual, 18 years old up to age 60. Okay? If senior citizen po yung kayo nanonood, 60 plus na kayo, iba po yung rates ninyo. No? So, syempre mas mahal dahil kayo po ay matanda na, mas mataas po yung risk ninyo. So, kailangan niyo po magbayad ng mas mataas. Okay? So, dependent, no, sino bang pwedeng dependent? Yan ay nababase depending kung kayo po ay married, kung single principal member or single parent. Okay? Assuming married, no, for married, legal spouse at least 18 years old up to age 60, or pwede rin yung mga anak natin, age 30 days up to 21 years, basta unmarried, unemployed, and living under the same roof as the principal member. Ngayon, for single naman, no, na principal member, for example, ako, no, parents up to age 60, pwede po yan, unemployed, independent upon the principal member. So, pwede rin po yung mga kapatid ko, brothers and sisters, age 30 days up to 21 years of age who are not gainfully employed, unmarried, or are living under the same roof as the principal member. So, for example, na ako, I'm 31, I have a sister who's 37, 38, no, and gusto kong gawing dependent yung sister ko na 37 years old, pwede ba hindi? Hindi. Kasi she's already 37. So, mangyayari nun, dalawa kaming principal. Okay? Dalawa kaming principal. Hindi ko siya pwedeng maging dependent. No? So, ang mangyayari doon, dahil principal plus dependent is mas mura. No? Mas mura siya versus dalawang principal. So, kung qualified naman siya doon sa or eligible naman siya dito sa ating dependents, ilagay nyo na as dependent. For example, mag-asawa naman kayo. 'Di ba? Pwedeng ikaw yung principal, yung asawa mo yung yung dependent, no? Kasi nga, based sa taas, at least 18 years old up to age 60, so wala nang ibang requirements, no, na sa legal spouse, so dapat covered siya as independent versus if magdalawa kayong principal, which will only apply for like brothers and sisters na nalagpas na sa 21 years old. Ngayon, if you're here watching as a single parent, so yung anak ninyo, no, pwede na age 30 up to 21 years of age. So paglabas na po dyan, no, so for example, beyond 21 na siya, papasok na po siya doon sa principal member. Okay, malinaw ba yung eligibility natin? Now, this eligibility is actually based on our standard program, no? Kasi si AIA meron tinatawag na VIP and standard program, no? So ito yung standard program natin, no? So for example, ito yung pinakamababa namin na coverage, no, na full HMO. Ano nga ulit yung full HMO? Meron siyang consultation, meron siyang lab exams, meron siyang emergency, may confinement, may dental. So ang maganda dito again, ang preferred ko, no, is on a maximum benefit limit, no, nandiyan sa taas. So pinakamababa namin dito is 50,000 pesos per illness per member per year. Okay? So next level, gusto na sabihin nyo sa akin, ay Dion, ang liit naman yung 50,000. No, pwede bang 60,000 or 100 or 120? Pwede naman po. No, later yung VIP program mas mataas po siya pero mas mahal din po ng kaunti. Pero kayang-kaya naman po 'yan. No, but for those na budgetarian, no, naghahanap na ng basic. Ito, ward for a ward room, no.
Principal member, assuming no 18 to 60 years old, meron tayong 10,000 lang. Per year na po ito. No, per year na po itong premiums na to. Yun nga lang po no, sobrang liit lang talaga niya at 50K. So if you want to enroll dependents, kagaya po ng anak ninyo, no, 19,000, dalawang dependents, 28, 3, 4. If beyond po sa apat yung dependents ninyo na gustong ilagay, i-message nyo po ako for a customized no na customized na po kasi siya kapag exceeding na po ng 4 dependents. Meron po tayong ibang rates doon. Iba na po yung rates natin dyan. So it applies no for ward semi-private, semi-private without AHMC and with AHMC. So pumasok na po kayo dito no sa semi-private and without HMC and small private no at least 100,000. Ano po ba yung AHMC? That's Asian Hospital Medical Center. No? Si Asian Hospital kasi, no, isa siya mga premier na hospitals natin and kaya naman po siya without AHMC kasi hindi po siya kasali diyan, no, sa coverage. So pwede kayong pumunta sa ibang hospital, wag lang po sa Asian Hospital kasi hindi po kayo matatanggap doon no, under this standard program. Pag small private naman po, no, example 20, kayo lang, no, ikaw lang, no, as a freelancer, let's just say, no, 21,908 for a 120K MBL, no, or 120K per illness per member per year. So 21K 908 'yon. So pwede na siya sa Asian Hospital, wag lang sa St. Luke's na BGC. Nakalagay dito sa baba, may mga notes tayo diyan. Dito sa ward and semi-private, excluded po no, lahat ng mga premier hospitals that includes ito yung mga premier hospitals sa baba, no? Asian Hospital, Makati Med, Medical City, St. Luke's Cardinal Santos and St. Luke's BGC or Global City. No, St. Luke's GC or BGC, same lang din po 'yan. No? So if kayo naman po no ay hindi na po within Metro Manila and you're not looking forward to avail of the services no within these hospitals, wala namang problem no to avail of the standard program. Ngayon, gusto kong mag-focus dito sa ating VIP program. Bakit naman siya VIP? Because you're very important na dito sa VIP program. Kasi although mas mataas yung premiums, mas mataas din yung coverage mo. Ang pinakamababang premium dito ay coverage no per illness per member per year is 200,000. No, this 200,000 is already no, I think that's enough. Just for the record no, most of my clients ito po yung kinukuha, itong 25,000. For the reason na ay Dion okay na yung 25,000 but may iba sa nagsasabi sa akin. Dion, parang kulang yan. Parang gusto ko yung 300,000. O, hindi pwede naman po. No, hindi ko na po yung pipilitin. No, but ideally, no, mas okay na at least 200,000. If kaya naman po ng budget, we can go for 300 or 500,000. Kasi po, no, yan po yung mga level na if nakalagay na po sa taas, na napansin ninyo. Regular private, yung mga standard na rooms, large private, and of course, pag 500,000 na po yung limit ninyo annually per illness, naka-suite room na po kayo niyan. Komportable na po kayo no diyan sa suite room. So same setup if you want to enroll a dependent, meron din pong kaakibat na premiums tayo diyan. So as I mentioned kanina no, lagyan lang natin ng example for the principal member, this is for 25,000 pesos no para sa isang member, and as I mentioned mas makakamura po kayo if eligible naman ha. Principal member plus one dependent, 45,000 lang po siya. If dalawang principal po kasi, imagine nasa 50,000 agad yon. So malaki rin po yung masisave nila. No, kapag eligible naman po na principal plus one dependent. And sabi ko nga kanina, no, kapag principal member po sila, no, na senior citizen, no, which is age 61 to 65, iba na po yung premiums ninyo kasi kayo po ay high risk na po, no. So kung kanina dito sa 200,000 for principal member, 25,000 lang. Pag-apak po ninyo ng 61 years old, 32,000 na po yun. So 250 nasa 39,000. Kapag large private, 300,000. Nasa premiums po ninyo as a senior, 71,000. Again, this is subject to our pre-existing conditions. So kayo po ay senior citizen na meron na po mataas na po yung sugar, mataas na po yung cholesterol,
taas na po yung uric, kung ano po yung mataas diyan, no? May limits na lang po, no, yung ating coverage for VIP program. Ngayon, pwede ko pong i-discuss na mas maigi, no, individually sa inyo para sa may mga pre-existing conditions. But if you are here, healthy naman, no, wala na pong ano doon. Wala na pong masyadong discussion doon, no. Again, if you want to have a consultation with me one-on-one, that's just email, no, dpreyes@medicardphilippines.com.ph, and then no, type in appointment para alam yung ano nyo, yung title sa email para alam ko na you want to have a consultation with me. Alright? So above rates naman po are inclusive of VAT na. So the room and board plan of a dependent member should not be higher or better than the plan of the principal member. So dapat, no, example, you want na yung senior citizen, or example, no, dito sa maximum benefit limit na 200,000 regular private, hindi po pwede na magkaiba kayo. No, for example, ako tsaka asawa, no, gustong mas mahal yung akin, bawal po 'yan. Or mas mataas po na plan, bawal po. Dapat same po kayo if you want to be principal plus one dependent. Ganun po siya. Alright, so that's the VIP program, and again, sabi ko kanina, the standard program. So bestseller ko po. No, if you ask me, maganda na po itong principal member na 25,000. Annual na po, no? Annual na po yung ating membership dito. Okay, so paano nga ba magbayad, no? Dion, paano ba yan? Ang mahal naman. So ano bang pwedeng options namin dyan? Now we have multiple payment options, no? Whether you prefer traditional, pwede kayo mag-over the counter, punta kayo sa bangko, e-wallet, GCash, Maya, online banking, no, bank transfer, bank deposit, debit or credit card, BDO installment, or over sa cashier, no, ng Medicard. Yan po yung mga payment options natin. I'd like to double down, no, dito sa BDO installment. So kung meron po kayong credit card, no, under BDO, maa-avail nyo po itong feature na to, no, sa payments natin only if, no, yung premiums po nila ay 25,000 and above. Kaya naman po, no, sinasabi ko sa inyo, no, itong regular private na 200,000 na principal member, pasok na po yan. Pwede na pong installment yan ng 3 or 6 months at 0% interest. Okay? Okay ba yon? Nakipag-tie up, no, si Medicard sa BDO para may installment option po kayo. Yun lang naman, no? Again, my name is Dion Greg Reyes. No, I am an account officer sa Medicard. I hope to help you, no, sa inyong HMO requirements. And just to let you know, no, in terms of the after sales, madali po yung experience sa business. Sabi ko nga po, no, ako po ay member ng Medicard. I also availed already of the services. So may konting bias ako with Medicard kasi number one, I'm an account officer or agent, and I'm also a member, no? Pero as a member talaga, I would say, no, it's very convenient to use the Medicard, no, na membership ko dahil dito sa Medicard Go na app. All your healthcare needs and more in one app. So book your consultation and lab test dyan sa app. Nagawa ko na po yan, ang bilis po, no? Pag-apply ng LOA, teleconsult, meron din po tayo dyan. May perks and discounts sa partner brands, and pwede rin po kayo doon mag-sign up, no? Pero I recommend para at least po, no, matulungan ko kayo moving forward, no? For example, nag-avail lang kayo dyan direkta sa Medicard. Pwede naman po, no? But very crucial po talaga na meron po kayong agent kasi pag kailangan po ng katanungan, paano gagawin, no? Ano bang support na kailangan ninyo, no, during availment. Ako po 'yon. Ako po yung agent ninyo, no. So if you want, no, if you want to get my services as your account officer or assisting agent or HMO agent, no, feel free to email me sa taas and I will send the details. But no, ilalagay ko sa dito, ipa-flash ko na lang diyan sa taas ang akin account officer code para po, no, pag nag-apply kayo, pwede niyo pong ilagay yung code ko and makikita ko po 'yon na sa akin pumasok, and I could assist you in the future sa inyong mga after sales concerns. Alright, yun lamang po. Maraming salamat, and I hope natutunan po natin yung mga tanong ko kanina nung start ng video. Nasagot naman po ang inyong mga tanong. Maraming salamat sa inyo.